Asleep amidst the trees, bats all a swaying in the breeze. Hello everyone! Samahan niyo akong bisitahin ang lugar na kilala sa buong mundo bilang makapangyarihang simbolo ng kapayapaan. Sabay nating balikan ang nakaraan, unawain ang trahedya, at tuklasin kung paano bumangon ang lugar na ito para maging tanglaw ng pag-asa at kapayapaan para sa buong daigdig. Tara, samahan niyo ako dito sa Hiroshima, Japan. Isang napakagandang syudad ngayon, matahimik, masigla at puno ng buhay. Pero alam ba ninyo na 81 years ago, ang mismong lupaing ito ay naging saksi sa isa sa pinakamadilim na sandali sa sangkatauhan. Ngayong araw ay ginugunita dito sa Japan at sa buong mundo ang ika-81 years ng pag-alala sa makasaysayang pangyayari dito sa Hiroshima, ang araw na binago ng atomic bomb ang takbo ng kasaysayan. Bago ang taong 1945, ang Hiroshima ay isang mahalagang sentro ng militar at industriya sa Japan. Ngunit noong umaga ng August 6, 8:15 ng umaga, nagbago ang lahat sa isang iglap. Isang bombang nuklear ang pinangalanang Little Boy ang ibinagsak ng Estados Unidos. Ang pagsabog ay lumikha ng napakatinding init na umabot sa libu-libong degree Celsius at isang napakalakas na shockwave na halos nagpatag sa buong syudad. Libo-libong tao ang namatay ng agaran at marami pa ang sumakabilang buhay sa mga sumusunod na buwan at taon dahil sa radiation at matitinding sugat. Ang dating masiglang komunidad ay naging abo. Nandito tayo ngayon sa isa sa pinakamahalagang struktura sa mundo, ang Ginbaku Dome, o mas kilala bilang Atomic Bomb Dome. Isipin ninyo habang ang karamihan sa mga gusali sa paligid nito ay naging pulbos, ang gusaling ito na malapit sa mismong hypocenter ay nakapag-iwan ng matibay na struktura. Ang mga bakal na nakabaluktot at ang mga nawasak na pader ay hindi lang basta guho, sila ay saksi. Ngayon, ito ay isang UNESCO World Heritage Site. Pinili nilang huwag itong ayusin o gibain at huwag din itong kumpunihin bilang isang tahimik at walang humpay na paalala sa mundo kung gaano kalupit ang digmaan. Mula sa dome, naglakad ako patungo sa gitna ng parke, dito sa Peace Pond, sa ibabaw ng tahimik na tubig na ito, nakatayo ang art shape na naglalaman ng mga pangalan ng lahat ng nasawi. Sa gitna nito ay ang Peace Flame, isang apoy na patuloy na naglalagablab simula pa noong 1964. Hindi ito papatayin hanggang sa tuluyang mawala ang lahat ng nuklear na armas sa buong mundo. Taon-taon, tuwing August 6, 8:15 ng umaga, ang buong parking ito ay tumitigil. May isang minutong katahimikan. Maririnig mo lamang ang tunog ng peace bell at ang tahimik na bulong ng mga taong nagdarasal. Dito, ang panalangin ay hindi na lang para sa mga nawala, kundi isang malalim na panawagan, never again. Huwag na kailangang maulit kailanman. Sunod nating pasukin ang Hiroshima Peace Memorial Museum. Sa halagang 70 pesos, mababalik tanaw mo na ang nakaraan. Ngunit, ang pagpasok dito ay hindi madali, mabigat sa dibdib. Makikita rito ang mga personal na gamit ng mga biktima, ang damit ng isang batang lalaki, ang mga lumang tricycle, ang mga litrato ng mga pamilyang nawasak. Dito rin makikita ang video representation na aktwal na pagbagsak at pagsabog ng nuclear bomb, pati na ang mga historical at satellite captured comparison videos at pictures ng naturang lugar bago at pagkatapos ng pagsabog. Isang pribilehiyo ang makita ang lugar na ito. Ang dami kong natutunan na akala ko noon ang lahat ng mga impormasyon na nabasa ko sa libro ay sapat na. Pero iba pa din pala kapag nasa actual na lugar ka na. Hindi lang sa bawat litrato, kundi sa bawat impormasyong nakasulat ay ramdam na ramdam mo ang mga pangyayaring ilang dekada nang nakalipas. Sa totoo lang, medyo matagal bago ko buong napagdesisyonan na gawin at tapusin ang video na to. Gusto ko kasing masigurado na magagamit ang tamang mga salita para mas maipaliwanag ko ang detalye sa inyo ng puno ng pagrespeto sa mga naging biktima at sa kasaysayan. Sa buong pag-iikot ko, wala akong ibang nararamdaman kundi dalamhati at pag-asa.
dalamhati sa lahat ng mga naging biktima, kultura at kapayapaan ng lugar na ito kung paano sirain ang yaman ng kalupaan sa isang iglap at ang pag-asa na ito ay magpapatuloy na matibay na paalala sa lahat na ang pangyayaring ito ay hindi na dapat maulit sa alinmang bansa o sino man. Pero sa kabila ng sakit, ang museyong ito ay hindi nagpapakita ng puot. Sa halip, ito ay nagpapakita ito ng katotohanan kung bakit kailangang itaguyod ang kapayapaan, magkaisang buong mundo, at siguraduhin na ang kinabukasan ng susunod na henerasyon ay malaya sa takot ng digmaan.